Magandang tanghali po at ito po ay naabot na ng tanghali na po at kanina napakarami po ng dumalo at anong overview nito Dato Morsid Simpal at siyempre dito po sa inyong lugar binanggit nyo kanina na kayo ay bumalik at upang sa development ng pagkakaisa lalong-lalo na ipakilala ang Pamilya Uto na talagang hindi matatawaran ng kanilang serbisyo noon pa sa kanilang mga minuno at pagmamahalan. Anong overview nitong pagpunta ng dalawang Batcom ng 38 at saka 34 at saka dalawang municipal mayor ng Dato Saudi at Radya Buyan at iba pang kapamilya galing ng Cotabato, Dato? Magandang araw sa inyong lahat, sa viewers at saka followers ng inyong From Sisenyos. Sisenyos. Magandang araw sa inyong lahat. Bale, itong initiative po na ito ay sa pagtutulungan ng entire family of Uto, Sultan Anwaruddin Uto, descendants. Nagtulong-tulong kami para isagawa ang aktibidad na ito. Ang aktibidad na ito ay naglalayong pagbuklurin muli ang ating pamilya, especially yung Uto family. Napakasaya ko at nagagalak ko sa pagkat full support yung pamilya. Sa pamumuna ni Bay Maruha Mastura, Mayor Dato Banjo Uto, sa ating very supportive na barangay kapitan ng Bakat, Sarip Saiduna Mustapa, Maguindanao del Sur. Papa, maraming salamat sa iyo. Itong ginagawa natin dito, no, sinabi ko nga sa speech ko kanina, is 1985 ako pinanganak dito. And then 4 years later, umalis kami sa lugar na ito sapagkat mayroong sigalot within the family. Then after 36 years, bumalik ako dito at nakita ko yung estado ng Panginoon. Alhamdulillah, nandito tayo ngayon, bumalik ako upang mag-introduce ng development sa ating mga. Okay? As you can see, singita ko lang, linawin ko lang Dato, ano yung nag-good sa iyo na bumalik at mag-develop sa lugar na ito at upang ipadama sa inyo mga minamahal na Pamilya Uto clan, Dato? Of course, very simple. It's the popular saying, there's no place like home. Pag tungtong ko pagbalik ko dito, na-feel ko kaagad yung support ng pamilya. No? At in short, pinjakaw sa kawan ako ng pamilya ba? And then nakita ko rin yung estado ng pamumuhay. Isa yan sa nag-udyok sa akin para ma-uplift yung pamumuhay na to. As you can see, nag-umpisa na tayo dito ng fish ponds. And then ito, more or less mga 50 hectares na ito, naka-fully cyclone na at para sa ating proposed na bakahan, no? And then hybrid na bakahan. And then of course, nakaplano tayong maglagay dito ng malaking poultry at sooner yung coffee plantation. Ang problema kasi dito, napakalawak ng lupa pero nakatiwangwang. So gusto natin maging productive ito at benepisyo yung ating mga kamag-anak, no? Pamilya. And then of course, alam mo pagka na-develop ang isang lugar, naiiwasan na yung conflict, no? Yung talaga pong angarin nyo na tulungan itong pamilya at pangalawa doon sa inyong binanggit Dato na itong magkakaroon ng kung sakali may mga mag-away o ganyan ay sincero kayo nakakasuhan kahit pamilya pa. Of course. Kagaya ng nabitawan ko kanina, no? Dahil dito sa palibot ng barangay na ito, lagi nating nakikita sa social media, no, na maraming patayan tapos ang involve uto sa uto. So yan yung sinasabi ko kanina, na sinasuggest ko sa ating dalawang buting mayor at ating barangay official at saka mga military na sana ay magkaroon ng arrangement kung sino man may gumagawa ng krimen, lalo pagka pamilya, ay habulin ng pamilya, kasuhan. At saka pag lumabas yung warrant niya, nandyan naman ang ating mga military, nandyan ang CIDG, nandyan ang NBI, nandyan ang aking
uncle na provincial director ng Maguindanao del Sur province, si Bapa Sultan Salman Sapal, no? They were the one to serve those warrants pagka lumabas yung warrant ng mga gumagawa ng atrocities na yung mga krimen dito sa area. And of course, nandyan naman yung ating Armed Forces of the Philippines na katuwang ng ating PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan ng lugar ito. So, it's a fair warning sa mga kamag-anak namin na ayaw tumigil, no? Kamag-anak sa kamag-anak nagpapatayan. It's a fair warning to you na inshallah, pag nabuo namin itong pinopropose natin na ito, hopefully supportahan to ng ating mga local executive at saka traditional leaders at of course ng MILF at ng mga constituents ng MNLF dito sa area. Supportahan nila na ganun ang proseso. Kasuhan natin, pagka may nangyari, huwag natin gantihan kaagad kasi yun yung nangyayari gantihan which is walang katapusan gantihan. So it's high time na baguhin natin yung nakaugalian ng sistema, no? Kasuhan natin, no? Para nang sa ganun pagka ay law enforcement ang maghabol sa kanila, hindi na madagdagan ng patay sa pamilya. Okay? So yan yung ating dinidiscuss kanina. Now and then napakasaya ko, natutuwa ako sapagkat naka-introduce tayo ng initial developments. Challenge ko nga sa kanila, pasyalan nila itong area na ito after 6 months and maybe baka magbago na yung palibot natin dito at develop na ito, no? We have important vital structures na plano itayo sa lugar na ito. So, come and see, inshallah, mga 6 months kasi medyo matagal pagka construction ng So, infrastructure. So, ayun. And then, of course, bigay ko sa ating bubing uncle na si... Lastly dato at bago kay Barangay Chairman, itong message of incoming na Ramadan, alam po namin na talagang inyong puso ay busilak dahil igit sa lahat ay tinatago niyo na itong pamimigay feeding sa inyong mga kababayan at upang makatulong lang at hindi nyo ito pinapalabas sa publiko. Minsay po sa ating mga kababayan na itong banal na itong Ramadan na buwan ay pag-ayuno. Minsay po sa ating mga kababayan na patuloy ang kanilang pagmamahalan at pagpapatawaran. Inshallah, sa Ramadan, itong paparating natin na Ramadan ay mag-strictly observe tayo katuruan ng Islam, no? Hindi lang yung pagkain ng ating pagpapastingan, no? Pati yung mga trabaho na hindi maganda na nangyayari sa palibot, iwasan natin. Of course, we want to extend help and support dito sa ating mga kamag-anak na alam naman natin ay medyo naghihikaos, no? So, sa abot ng ating makakaya, tutulungan natin sila. We will extend our efforts, no, and help to them sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa ed ng pamilya Dato Morsid Simpat. Okay? Men in uniform sa pamumuna ni Provincial Director, no, ang aking uncle si Police Colonel Sultan Salman Sapal Uto, no, na dumalo bilang participants from Philippine National Police, no, and then of course from our military uniformed personnel from the AFP. Nandito yung ating 34th Infantry Battalion Commander, no other than Police Lieutenant, Army Lieutenant Colonel Batinay, no? Nandito rin yung Battalion Commander ng 38th Infantry Battalion sa pangunguna ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Pilongco, no? Present din yung ating DICAO from 6th Infantry Division, si Colonel Alex Salcedo, no? And lahat ng kanilang mga tauhan sa Armed Forces of the Philippines, we really appreciate their presence, no? Katunayan po yan na full support yung ating law enforcement sa ginagawa natin na development dito sa bayan ng Saripsay na Barangay Bakat. Salamat sa kanila. Doon po sa atin mga commander na sumuport. Of course, no. Nandito yung ating brigade commander ng from 106 Base Command, other than
Kaka Hermosa Sapal Uto, kapatid din ni Bapak Kapitan. And then of course yung kanyang DPPC, Kaka Dato Ila Sapal Uto, present sila kanina. And from the National Liberation Front, nandito rin natin uncle si Papa Yahud sa Woods, si Simpal, no? At ang kanyang mga kasamahan. Nandito rin yung kanina, nandito rin yung ating kamag-anak from National Guard, no? Si Sir Jurin Kasim, nandito rin sila. Of course, yun nga, lahat-lahat, no? Pinapasalamatan natin yung member ng pamilya. Okay, yun na. Thank you. Maraming salamat sa kanila. Nakita natin at na-feel natin yung support nila sa ating effort na magkaroon ng peace, reconciliation, unity among others. Maraming salamat sa inyo. Okay. At saka si Noran Uto, si Commander, no? Yeah, I forgot, no, yung uncle namin. Uncle namin si actually Lolo Sultan Noran Dato Noran Simpal, no? Maraming salamat at nandito sa kanina. Yun, nakita natin at na-feel natin yung support ng bawat isa sa kanila. Okay.